me something, it might just take the pain away. Ito na nga ang ating dumplings, vegetables with tuna, 'di ba? Super duper ang gagawin natin, guys. Itong repolyong tong buo ay tatanggalin natin siya diyan na buo din. 'Di ba? Iisa-isahin natin yung kanyang dahon. Kumbaga dahon or kanyang laman. Laman ba ang tawag diyan? Basta ganito, guys, iwain nyo siya dyan sa may kanyang ulo. Tapos, iisa-isahin natin ng dahan-dahan para hindi siya masira yung kanyang pagkapapel or pagkadahon, okay? Para dito natin babalutin mamaya yung ating palaman. Ang ating palaman ay carrots, potato, lalagyan din natin siya ng harina, itlog, sibuyas, bawang, paminta, konting mantika, 'di ba? Importante 'yon. Kaya 'yun ang gagawin natin sa ating dumplings, vegetables with tuna. 'Yun ang gagawin natin, guys. So, eto na nga at syempre kailangan din natin ang dahon ng sibuyas dahil ito ang ating pangtali, 'di ba? Pero kung wala kayong ganito, guys, pwede naman pong kung meron kayong tali na normal or kaya itong tawag dito repolyo din, pahabain nyo rin siya ng ganyan para gawin din siyang pantali. Pero kailangan lulutuin nyo muna siya sa vapor or pakukuluan nyo para hindi po siya masira. Okay? At syempre, magpapakulo muna tayo dyan ng ating tubig habang ako ay gagawa ng ating or tawag dito prepare ng ating panghalo sa napalaman. Siyempre, yung ating patatas, babalitan natin at yung ating carrots na ang nagamit kong carrots dito ay 3 perasong malalaki, guys. And then yung patatas din natin, siguro mga 4 yan na normal size lang. And then hiwa-hiwain natin siya na maliliit. Pero bago yun, syempre, hugasan muna natin. Bago natin siya balatan, huhugasan natin. At kapag nabalatan na rin, guys, huhugasan pa rin natin. Kasi syempre, yung ating mga vegetables na nahahawakan ay madumi pa rin yan. Kaya kailangan ang gawin natin ay hugasan pa rin natin. Kahit na nabalatan na natin, na bago siya balatan at kailangan din na hugasan ulit natin. So, ito na nga at mainit na ang ating tubig at kumukulo na siya. Kaya inilagay ko na yung ating repolyo dyan na buo-buo. Ganyan, ha. Kasi nga po, dyan natin babalutin yung ating palaman. 'Di ba? So, eto na nga ang aking ginagawa. Inilulublob ko sila dyan para, kaldero to, guys, para mas lalong madali siyang maluto. Dinidiin ko siya pababa, pa ganyan. So, nung naluluto na nga ang ating repolyo ay, syempre, nilagay ko sa strainer para bumaba ang kanyang tubig. At pagkatapos, isunod ko na naman dyan, napakukuluan yung ating sibuyas na dahon. Kasi kung hindi natin ito pakukuluan, guys, hindi natin ito pwedeng itali sa ating dumplings kasi nga po masisira siya, kumbaga mapupunit, mapuputol. Kaya ang pinaka-importante din dito ay kailangan lutuin din natin ng kaunti sa mainit na tubig, 'di ba? Para hindi siya masira or maputol. So guys, ganyan na lang po ang ating gagawin na napakasimple, ekonomiko at napaka-healthy at super super duper napakasarap po nito. Lalong isawsaw nyo sa tuyo na may bawang at saka limon or kalamansi. Grabing sarap, guys. So, dumplings lang na
na karne na napakasarap, 'di ba? So ito naman kasi ibinalot natin sa ating repolyo. So guys, napakasarap nito. Nako, Diyos mio, hindi ko talaga makakalimutan yung kanyang lasa. Super duper sarap po talaga. Ipagpatuloy na natin yung ating hiwa-hiwa ng ating palaman, kagaya ng carrots at saka patatas guys na maliliit. Hiwain muna natin ng para siyang plywood, kumbaga malapad na ganyan. Tsaka natin hiwa-hiwain din ulit ng pahaba na maliliit at hiwa-hiwain din natin kagaya ng carrots, kagaya din ng patatas, ganun din. The same way kung paano natin siya kukurtarin or hihiwain. And then, naghiwa na rin ako ng sibuyas, ng bawang, at nilagyan ko rin siya ng dahon ng sibuyas dito guys, na ginunting-gunting ko na lang siya ng maliliit. At eto na nga ang ating palaman at lalagyan natin siya. Kung wala kayong ilagay nyo sa isang bowl o platong malaki, pwede naman. So, eto na nga ang aking ginawa at nilipat ko rin siya sa bowl al final kasi maliit. At yung ating aton or tuna ay tinanggalan natin ng asayte or ating mantika. Kasi nga po, kailangan natin na ilagay na dito sa ating palaman. So, yan guys. 4 na tuna ang nagamit ko. Yung maliliit lang naman na tuna to guys. Okay. And then, ilalagay muna natin yung 4 na lata. Pagkatapos, halu-haluin natin yun ng maayos. Pero bago yan, hinalo-halo ko muna syempre nung wala pa siyang tuna para maayos yung kanyang texture dyan. And then, hahalo-haluin na natin. Pero dinagdagan ko pa rin siya, guys, ng ating konting harina kasi parang kulang siya. So, eto na nga, ating lagyan din natin siya ng paminta, asin. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng isang itlog. Yan, dyan. At saka konting mantika. Siyempre, babatiin muna natin ang ating itlog bago natin ilagay doon sa ating pampalaman. Kasi nga po, para mas maganda yung kanyang pagkamasa or pagpalaman na ito. Tingnan nyo naman, 'di ba? Ganyan ang itsura niya. So, halu-haluin lang natin to ng dahan-dahan kasi para hindi naman siya masyadong madurog, kumbaga. At wag niyong lalagyan ng tubig or fresh milk dahil okay na po yung kanyang texture dito sa ating pinakita dito sa video kung paano ko ginawa. At napakasarap nito guys, super duper, hindi nyo makakalimutan yung kanyang lasa, 'di ba? Naalala ko yung aking katrabaho sa Chocoberry na Romania, yung aming kusinera doon. Inibintahan nila ako sa kanilang apartment noon ng Pasko kasi yung umaga may trabaho pa kami, half day lang kami noon. And then, grabe, gumawa din siya ng ganito pero sa kanila naman may kanin. Ganito, isang tipiko din ito sa Romania na pinanghahanda nila tuwing Pasko or Bagong Taon. So, ito na nga ang ating pagbabalot ng ating dumplings, vegetables with tuna, 'di ba? Yan. So, hinay-hinay lang ang ating pagsasara dyan. Kapag binuhol na natin yung ating sibuyas na dahon, ay dahan-dahan lang dahil posibleng siya po ay maputol. Okay? Dahan-dahan lang po talaga ang kanyang pagtali. So, ito na nga ang ating nagawa. Super duper, 'di ba? Yan. At inubos na natin. Ang nagawa ko nito guys ay 22 pieces. 'Di ba? So yan, napakasarap at super super duper healthy ang kakainin natin kapag mga ganitong mga menu, 'di ba? So ito na nga ang aming lamesa. Tingnan niyo naman, 'di ba?
At saka yung aking toyo na may lemon dyan na super duper sarap. Oh, nakita nyo? So, unang subo sa inyo po. Naku, naku, grabe. Ang sarap nito. Grabe talaga. Pag natikman nyo guys, uulit